Welcome to Tagalog Bible Voice, Genesis chapter 1. Alam mo, parang ganito ang simula. Imagine mo yung isang lugar na totally walang laman, walang ilaw, walang tunog, walang kahit ano. Parang isang madilim na kwarto na wala pang ilaw, pero mas malala pa, walang form, walang shape. Ganun nagsimula ang lahat. Sa umpisa, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero noong una ang lupa ay formless and void. Ibig sabihin, parang hindi pa buo, parang clay na hindi pa nahuhulma. Madilim, at ang tubig ay parang sumasakop sa lahat. Pero nandun na ang presensya ng Diyos. Tahimik pero makapangyarihan, parang hangin na hindi mo nakikita pero ramdam mo. Tapos nagsalita ang Diyos, "Let there be light." At biglang nagkaroon ng liwanag. Isipin mo, parang pinindot ang switch sa isang sobrang dilim na mundo. Ang ganda ng moment na yun, kasi unang beses nagkaroon ng liwanag at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Pinaghiwalay niya ang liwanag at ang dilim. Tinawag niya ang liwanag na day at ang dilim na night. Doon nagsimula ang konsepto ng oras, parang unang tick ng orasan ng mundo. Ikalawang araw, gumawa ang Diyos ng firmament, parang isang space o langit na naghihiwalay sa tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Parang naglagay siya ng divider, tulad ng paghahati ng dalawang layer. Ikatlong araw, pinagsama-sama niya ang tubig para lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niya itong earth, at ang tubig naman ay seas. Tapos pinatubo niya ang mga halaman, grass, puno, at mga may bunga. Ang galing, no? Parang hardin na biglang sumibol kahit wala pang tao na nagtanim. Ikaapat na araw, gumawa ang Diyos ng mga ilaw sa langit. Ang araw para sa araw, ang buwan para sa gabi, at ang mga bituin. Hindi lang para magbigay liwanag, kundi para maging palatandaan ng panahon. Days, months, years. Parang nag-set siya ng natural calendar. Ikalimang araw, nilikha niya ang mga nilalang sa tubig at sa himpapawid, mga isda, balyena, ibon. Pinagpala niya sila, sinabi niya na magparami sila. Mapapansin mo, hindi lang basta creation, may blessing agad. Ika-6 na araw, ginawa niya ang mga hayop sa lupa, mga alaga, mababangis at gumagapang. Pero ang pinaka-special, ang tao. Ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin, may kakaibang dignity ang tao, may isip, may puso, may kakayahang magmahal at mag-isip. Lalaki at babae, ginawa niya sila. At binigyan sila ng responsibilidad, alagaan ang mundo, parang caretakers. Pinagpala niya sila at sinabi na magpaparami, punuin ang mundo at pamahalaan ito. Parang ipinagkatiwala sa tao ang creation, hindi para abusuhin, kundi para ingatan. Binigyan din niya sila ng pagkain, mga halaman at prutas, at pati ang mga hayop may sariling pagkain. Makikita mo dito, maayos ang sistema, walang kulang. At pagkatapos ng lahat, tiningnan ng Diyos ang kanyang ginawa. At hindi lang good, kundi very good.